Umupo na. Sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magandang Sunday na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you, Lord God, dahil yung presence mo kaninang umaga pa lang ay naranasan na namin. At alam namin, Panginoon, patuloy at patuloy mo ipaparanas yung iyong presence sa bawat isa. And sa aming pag-aaral na ito, tungkol sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, tulungan mo po kami sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong marunong magpaturo at patuloy na tumatanggap, Panginoon, para sa kapurihan mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Sige po. Nagkaroon naman po ng introduction si Brother Arnold last Sunday about Christian living. At isa sa mga topic po natin, yung first topic natin for the Christian living is all about L-O-V-E. Ano po iyon? Love. In love po ba kayo? Kanino? Sa Panginoon. Okay. Sige po, I have here pieces of papers. Yan. Gusto ko lamang po na sa isang salita ay kompletuhin po ang sentence yan kapag pinumpleto natin. Love is. Okay. Huwag nyo na po isulat yung love is dito. One word lang. Para sa inyo, ano ba yung pag-ibig? Sige po, pakidistribute po ito. Get one and pass na lang, sige. Opo. Okay, bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para mag-isip ng isang word na magde-define ng love sa inyo. Personal. No copying. Alang copy-paste, ha? Okay, after po na maisulat nyo po yung definition or yung one word na nagde-define sa love, meron po yan sa likod na double adhesive. Tanggalin nyo yung puti. And then, ipipaste nyo po dito around this word love is. Okay? So, 1 minute lang, ha? Ay, di po ba may kasamang notebook at ballpen yung inyong... Nako, yun ang problema. Para na din pong ano yan, Bible nyo, pag pupunta kayo ng church, meron tayong dalang ballpen. Opo. Ang mag-aaral ay dapat laging handa. Okay, if you're done, kindly paste the piece of paper here in this white board. Nako, for sure, iba-iba ang definition nyo nan. Love nyo. Opo. May natira po bang papel? Ayun, kay Kuya Ernie. Yes po. Ano ba yan? Kahit saan. May pandikit po ba? Siyempre tatanggalin po natin yung... Tanggalin mo, hindi ko nakita eh. Bulag na nga ako eh. Alisin mo. Tanggalin mo. Dali, tulungan mo ako. That's why you're here. Sige. Lahat po ba ay napagdikit na?
Ito pong white. Ito pwede na i-declare. Opo. Ay, sa kabila. Ayan. Okay na po. Baliktad ba? Okay na. Dalaway pandikit mo. Dalaway pandikit. Okay po, ito po. Ang galing. Sige na. Dami niya na. Okay po. Yan. Thank you so much po sa pag-participate nyo. Okay. I asked you about your own definition of love. Pero, ano kaya ang definition ng love ni God? Kung si God ang tatanungin, ano kaya yung definition niya about love? Sabi dito, God's idea of unconditional love or sacrifice love is a rare trait today. Diba? Ngayon, kapag sinabing love, ang nasa isip kung ano yung magbe-benefit sa kanya. Bihira na yung, ano ba yung magbe-benefit sa kapwa ko? But one that is essential to being a follower of Christ. Okay. Next slide. Okay. Ano yung dalawang numeral na nakikita nyo sa slide? 10 and 2. Okay. If you will going to ask, ano ang ibig sabihin ng 10 and 2? Para sa inyo, sa mathematics, how will you explain the two numerals? Ha? Numbers, even numbers daw. Sige nga, ano natin, i-compare natin yung 10 and 2. Equal po ba sila? Ha? Okay. Equal ba sila? No, because 10 is not equal to 2. Ano ba? Ano ko yan? Pinaghirapan ko yung mga animation na yan para mailagay. Okay. 10 is not equal to 2. Ibig sabihin, 10 is greater than 2. Okay. Pero alam nyo po ba na sa Biblia, 10 is equal to 2? Nako, saan galing yun? 10 is equal to 2. Sino naniniwala? Sa i-explain natin ngayon, 10 is equal to 2. Uy, si brother, Florencio, nagtaas ng kamay. Lang kami, dalawa lang kami. O, sige po. Okay. Sino dito sa inyo ang nakakaalala doon sa 10 Commandments? Taas ang kamay. Naaalala lang, hindi memorize. Nasaan yung ating Naku, alam ko meron sa Sunday School, alam na alam yung 10 Commandments. Raisa, alam mo yung 10 Commandments? Alam mo? Nire-recite nila yan, yung 10 Commandments. Okay? Sige po. Sa 10 Commandments, makikita natin doon yung 10 inutos ng Diyos sa mga Israelita na dapat na sundin. Okay? Pag pumunta tayo sa New Testament,
Yung 10 Commandments, ginawang 2. Pero, binawasan po ba ni Lord? Oh, then naniniwala na kayo. 10 is equals to 2. Pagdating sa yun. Salamat, Sister Belen. Okay. Sige po. The first 4 commandments pertaining to our love to God. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba sabi doon, Raisa, tulungan mo nga ako. Halika dito. Sige po, paki-flash. You shall have no gods before me. Pertaining to whom? To God. You shall not make an idol and bow down to it. Pertaining to God. Number 3, you shall not take the name of the Lord in vain. Again, pertaining to God. And number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. The first 4 commandments of God in the Old Testament pertaining to our love to God. Okay? Pero mamaya, tingnan natin ano yung pagkakaiba. From 5 to 10. Ito naman po ay pertaining doon sa love natin sa kapwa. Number 5, honor your father and your mother. Kapwa natin yan, ha? You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. And you shall not covet. So from 5 to 10, ito ay tumutukoy sa commandment na inutos sa atin ng Lord para sa ating kapwa. Okay. Paano nangyari yung 10 commandments naging 2 commandments na lang? Okay. Dito sa 10 commandments, kung makikita natin, parang it is a command. Kaya sinabing commandment, dapat nating gawin. Di ba? Yung we are obliged to do it. Or else, merong kaakibat na parusa that time. Tama po ba? May consequence tayong haharapin kapag hindi tayo nag-obey dito. Pero sa New Testament, pinakita doon ng Panginoong Jesus mismo, sabi sa mga Sadduceo, sa mga Pariseo, na nagtanong sa kanya, ano daw po ba yung greatest commandment? No? Sabi ng Panginoon, ang greatest commandment is love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That is the first greatest commandment. And yung pangalawa, sinabi niya, love your neighbor as you love yourself. So yung first 4, pumapasok dun sa first greatest commandment na sinabi ni Jesus Christ sa mga Sadduceo at sa mga Pariseo na until now sinasabi ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin. Kaya ang tanong ni Brother Arnold, sino dito ang mga Kristiyano? Diba? No last week, lahat tayo nagsabi tayong we are all Christians because we receive God's love. Tama po ba? And kaya tayo nasa session na ito, Christian living, is ang pag-aaralan natin is kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Madali ba? Brother Joseph, madali? Ilang taon na po kayong Kristiyano, Brother Joseph? Hindi mo maalala kung ilang taon na? Oo. Opo. Doon sa 40 years na yon, masasabi niyo po ba na ganap ka ng isang Kristiyano? Hindi pa. So, lahat tayo, hindi natin masasabi, ganap na akong Kristiyano. Kasi ang tagal ko na. Since 15 years old, nakakilala na ako sa Panginoon. Marami na akong alam. Pero ang tanong, ganap na ba talaga tayong Kristiyano? No? So, wala sa ating mga pagsabi na, yes, ganap na akong Kristiyano. Kasi sa bawat araw na nilalakaran natin dito sa mundong ito, may panibago at panibago tayong ma-encounter na kung saan tinuturuan tayo ng Diyos. Okay? Sabi nga ni Brother Joseph nung nakaraan, I think mga 3 Sundays ago, sabi niya,
Last Sunday ba yun? Oo, ang Diyos hindi tumitigil sa kanya sa pagtuturo. No? Lalo na sa pakikipagkapwa-tao. Yun. Next po. Okay. Huwag naman mabilis. Inuunahan mo ako eh. Okay. Kaya tayo naging Kristiyano is because mayroong isa, no, na nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa atin. Tama po ba? From heaven, He came down here on earth to demonstrate His love to us. And we are so blessed dahil tayo yung mga isa sa recipient ng love ni God. Tama po ba? Lahat dito magtaas ng kamay na naka-receive na ng love ni Jesus. Okay. All of us here receive God's love. Kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga tayo nakakapagpuri. Kaya nga natin we are aware dun sa first 4 commandments ng Panginoon. Okay? Love Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind. So, yung first line dito, it is our relationship with God. And the next line is our relationship with other people, towards other people. Okay? Next po. Sa Matthew chapter 22, verse 37 and 39, it says there, wala po bang nakalagay? Okay. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia. Matthew 22, verse 37 and 39. Mag-aaral po tayo. Sino na ang unang nakakita? Dapat pala may prize, no? Unahan. Noong nag-aaral kami natin, may Bible drill. Unahan sa pagbuklat ng Biblia. Kaya na-master namin, nasan kaya yung old, nasan yung new? Pakibigyan nga po ng microphone. Matthew 22, verse 37 and 39. Hello. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay, magagawa lamang natin na mahalin ang Diyos kung una nating naranasan ang kanyang pagmamahal. 1 John chapter 4 verse 19, it says, we love because He first loved us. We love because He first loved us. So yung mga definition natin dito na iniligay, okay? Kung yung mga definition na yan ay naka-align dun sa kind of love na ginawa or binigay ng Panginoon sa atin, tama yung definition natin. Okay? Pero yung definition na nanggaling lamang sa ating mga sarili, pansamantala lang yun. Yun yung mga love na napapagod, love na kumakalimot, love na mayroong limitasyon. Naku, kapag nakadalawa, 3, 4, 5, 6 ka ng kasalanan sa akin, yun na yun. Tapos na. Tuldok na. Magsolian na tayo. Di ba? Merong ganun eh. Kasi yung love na yon galing lang sa sarili. But if the source of love is God, yung sinasabi mong hanggang dito ka na lang, hindi mo mamamalayan, umi-extend pa. At kapag nauulit, umi-extend pa rin. Hindi naman pangungunsinte.
Pero yung love mo na i-stretch. Why? Kasi yung love na yon ang author si God. Okay? God has established His love for us. In-establish ng Panginoon yung love niya sa atin. What about us? Love others means no if and but. No condition at all. Siyempre, heaven ang mabuhay daw. No? Kasama ang mga mahal at nagmamahal sa atin. Pero ano kaya ang pakiramdam na kasama ang hindi kaibig-ibig? Pakitingnan nyo kay katabi nyo kung gusto nyo kasama yan sa church. Hindi ba? Okay. Ang sarap kantahin, no? Kahit sa church, even people at church can be difficult to love. Kasi may mga difficult people po talaga. Ang katotohanan, meron talagang difficult people. Naniniwala po ba kayo doon? Sino naniniwala doon? May mga difficult people talaga. Bakit, Donato? At isa ka na doon. Isa na ako doon. Totoo. May mga ugali ako na mahirap mahalin. Ay, hindi. Hindi mo lang ako kilala. Aminin natin, may mga, di ba, meron tayong mga ugaling, kahit minsan tayo hindi natin gusto. So, kung minsan, nahihirapan tayo, pakisamahan yung katabi natin, tanungin natin yung sarili natin, ako din kaya? Mahirap pakisamahan. Minsan kasi lagi tayong tumutuon dun sa, ayan, yung kaharap natin, di ba? Hindi natin naiisip, sila din nahihirapan sa atin. Di ba, Brother Joseph? Okay. If our answer to the question is yes, we can now able to love others kasi we are connected to the source of love. Yun ang pagkakaiba natin, mga kapatid, na tayo na naka-receive ng true love from God, kaya natin siyang ibigay sa iba kasi na-experience natin. Ngayon nga, sinasabi ko na kapag ang definition natin sa love is nanggaling sa atin, sandali lang yan, mawawala din po yun. Pero kung sa Lord nanggaling yung definition of love natin at iyon yung ginagawa natin every day, pa-extend, humahaba ang PC, no? Natin sa mga tao. Humaba po PC nyo kay Sister Ana? O si Sister Ana humaba PC sa inyo? Okay, sige po. Pakitaas, anak. Sabi dito, ang sarap kantahin ng I love this family of God. I love this family of God. Ano yung susunod? So close, knitted into one. One ba? Because because alam mo, kaibig-ibig. Paano kung nakatabi mo, may something kayo? Kaya natin kantahin yung I love this family of God. Ha? Sige po. Yung 10 Commandments, why God gave the 10 Commandments? Para yun protection sa ating lahat. No? Nag-provide siya ng mga laws and commandments to protect us. Kahit dito sa society, makakakita tayo, nakalagay, no parking. May reason kung bakit nilagay no parking. Hindi ilalagay yun ng walang rason. Kaya pala no parking kasi merong building na itinatayo, yung mga debris nun babagsak. Kung nag-park ka doon, ano mangyayari doon sa iyong napakagandang sasakyan? Diba? Kukupi iyon. Diba? Okay. So, pag nag-park ka, nakalagay doon, park at your own risk. Bahala ka sa buhay mo, nagbigay na nga ng signage na wag, tapos ginawa pa natin. So, commandments is given to us
for our protection. Bakit po tayo sa mga magulang, bakit tayo may ibinibilin sa mga anak-anak natin? Ako may anak ako sa eskwelahan. O, di ba? Kasi gusto natin silang proteksyonan. So, ganun din si Lord. Kaya lang nagkakaproblema sa pagsunod. Minsan tayo sumusunod because ayaw nating maranasan yung consequence. At iyon yung inelaborate ng Panginoon doon sa New Testament. Na hindi tayo susunod because takot tayo. Takot tayong mapahamak, takot lang tayong dumanas ng consequence. Kundi, ang gusto ng Panginoon, susunod tayo because we love Him. Tama po ba? Because we love Him. Hindi lang dahil takot tayo sa anumang consequences. Okay, Jesus interpreted 10 commandments to love directives. Yung 10 commandments, kung mapapansin natin, I'm not against dun sa 10 commandments na ginamit, you shall not, puro you shall not. Di ba? Medyo ang dating kasi no, negative. Sa mga bata, pag yun ang ginamit natin, negative ang dating nun sa kanila. At mahirap nilang maunawaan yun. Takot ang naidudulot nun sa bata. Pero kung gagawin nating positibo, mas madali nilang mauunawaan. Kaya ang galing lang talaga ni Lord. Di ba? Nung nasa New Testament siya at nakisalamuha sa mga tao, yung kinatatakutan ng taong 10 commandments na tanging mga Saduceo, Pharisees, Escriba ang nakakasunod dahil sa takot nila, eto, inilatag sa kanila ng Panginoon yung 2 love directives. No? Gagawin to because of love. Not because out of obligation. Because of love. Kaya love God above all. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. So si God is above the 10 commandments. Kumbaga si God, He exceed beyond dun sa 10 commandments. Kinover ni Jesus yung 10 commandment sa pag-ibig. Okay? So, yung ating pinag-uusapan dito, 2 lamang. Love God and love others. Next po. How to show love to God. Paano natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Panginoon? So, kanina sinabi ko nga, we need to experience first God's love. At ang sabi nyo at sagot nyo dito kanina ay na-receive na natin. But how to show love, how to show love to God? Ano yung mga ways na ginagawa natin to show, ipakita sa Panginoon na love natin siya? Di ba? That reason why we read the Bible, the reason why we pray to Him, the reason why we sing songs, praises to the Lord, we just want to express our love towards Him. Pero hindi doon natatapos. Kaya nga, yung symbol natin kanina, line downward and line, yung vertical at saka yung horizontal. Once we receive love from the Lord, na-catch natin yung love ni God, na-experience natin yung love ni God, hindi pwedeng mag-stop doon. Kailangan ito ay ine-express. Dapat nare-reciprocate po natin yung love na na-receive natin from God, yung love natin sa Kanya. Okay? Nagigets po ba? Sorry ha. Okay. Now, hanggang doon lang ba magtatapos? No. Kasi may second commandment. Ano yon? Love yourself, love your neighbor as you love yourself. Di ba may mga tao, o I don't know, baka kayo din po na-experience nito, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang dami nating questions sa sarili natin. Ako, nung bata ako, tinanong ko yung sarili ko, kung ba't ako nag-e-exist? Totoo po.
grade 6 yata ako nun eh. Bakit kaya ako binuhay ng Diyos? Tinanong ko talaga siya, ba't niyo po ako binuhay? Ang dami-daming pwedeng mabuhay, ba't ako yung nabuhay? So, hindi ko alam kung ano yung reason. Hanggang sa makilala ko nga siya, doon ko naintindihan yung dahilan ng Panginoon kung bakit niya ako binuhay. Because He wants to express His love for me. At kapag na-receive natin yon, magagawa natin siyang mahalin. Okay? Now, mapakahirap na i-express yung kind of love sa ibang tao kung wala tayong pinagkukuhanan ng love. Ang maibibigay nating love sa kapwa, yung mga define nating love, yung self-definition natin ng love. Kasi hindi natin na-receive yung love ni God. So, kapag nag-love tayo sa isang tao, mapuprostrate tayo. Tama po ba? Kasi ginagawa mo na lahat ng strength mo, binibigyan mo lahat ng strength mo, resources mo, everything, and yet, hindi mo maramdaman na nare-reciprocate din yung kind of love na yon. Why? Kasi nga, sariling kilos, sariling interpretasyon, sariling definition mo ng love. Hindi naman yun yung kind of love na gusto ng Diyos na ipasa natin doon sa mga tao. Okay. So, next is how to show love to others. Paano natin ipapakita ang love natin sa ibang tao? John 14 verse 15. Anong sabi doon? Meron ba? Nakalagay? Wala. Sabi dito, if you love me, keep my commandments. What is the commandments of God? If you love me, keep my commandments. Balik tayo. Ano yung commandment ni God? Love Him with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. So, bakit yung tatlo na yon? Kasi gusto ni God buo. Walang bawas. No? Ayaw, di ba yung first commandment, ayaw niya ng may kahati. Second commandment, or first commandment, ayaw niya ng may yes po. 15. Okay? That is what God wants us. Walang kahati. Okay. We carry God's love in our hearts. Ito yung magiging susi upang makakonect tayo sa ating kapwa. Okay? Sino yung kapwa? Sila yung tinutukoy doon sa 6 commandments. Yung second 6 commandments. Yung pakikipagkapwa, how we deal other people. Kung mahal mo yung sarili mo, di ba? Hindi mo sasaktan yung kapwa mo, hindi mo kukuhanin yung bagay na hindi sa kanya, hindi ka magko-commit ng, hindi ka maglalay, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mag-iimbot, hindi ka kakukuha ng bagay na hindi sa'yo. Tama po ba? Dahil love natin, yung sarili natin, gusto natin, kung paano natin mamahalin sarili natin, ganun din natin mamahalin yung kapwa natin. Okay. Yung isa dito na way kung paano natin mamahalin o ipapakita yung pagmamahal natin sa kapwa natin is number 1, make love a priority. Make love a priority. Magkaiba ng no? Sa akin maayos yan eh. Okay. Anong sabi dito sa 1 John 3:11? We should love one another. So, more love para madaig ang anumang galit sa loob natin, sa ating mga puso. Dagdagan yung pagmamahal, i-prioritize natin yung pagmamahal, kahit anong bagay na kagalit-galit kapag
tinakpan natin ng pagmamahal, anong nangyayari? Nababawasan yung galit hanggang sa mawala na yung galit. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. Naku po. Kala lang natin yung physical na pagpatay, di ba? Dun sa Old Testament, physical. Pero kapag po pala, mayroon tayong galit sa kapwa, murderer tayo. Nakakailan na po ba tayo taong nagagalit tayo? Ha? Nakailang patay na po ba tayo? Di ba? Oo, ilang beses tayong pasok, labas sa kulungan. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Sa 1 John 3:15. Sabi pa sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Alam niyo po ba yung love? It is an action word. No? Action word po yan. Hindi siya basta salita lang. Dapat yung love na yan kumikilos, na ipapakita, na ipadadama. Active. No? Active dapat yung love. 1 Corinthians chapter 9 verse 20 to 22 to the Jews. Ito yung kay Paul. Si Paul, isang taong kilala sa lipunan, matalino, galing sa magandang pamilya, no? Pero makikita natin dito, sabi dito, nakisalamuha siya. Kung siya ay Jew, nakikisalamuha siya sa kapwa niyang Jew. Kung sino yung kaharap niya, yun siya. Ganon din siya. In short, si Paul nag-a-adjust. Marunong mag-adjust. Ito yung pinakamahirap na gawin ng isang tao, mag-adjust. Ganito na ako, hindi dapat tanggapin niyo ako, ganito nga ako Di ba may ganun tayong katwiran? Alam niyo na nga manipis ako Tapos ginaganyan niyo pa ako. Di ba meron tayong mga ganon? Ito na kinalakihan ko. Kanina sabi natin, sino dito mga Kristiyano? Taas ang kamay, taasan ang kamay, di po ba? So, dapat yung mga statement na yon pala, hindi na natin ini-excuse natin yung sarili natin. Hindi Ang gusto ng Panginoon, if we deal to different people, kailangan natin matutunang mag-adjust. Matalino ka, alam mo yung kaharap mo, medyo hindi katalinuhan, gagamitin mo pa ng kung ano-anong salita at explanation na nasa according to your standard and learnings. Diba? Dapat mag-adjust tayo. Kailangan ibaba natin hanggang sa ma-reach out natin yung tao na yun. Hirap nga Sana tayo yung mag-adjust. Okay? Meron ako napakinggan preaching ni Pastor Ed Lapis. Sa isang bahay, yung namimiyanan, alam mo daw na yung biyanan mo ay kay aga-agang gumigising, 3:00, 4:00, ikaw na bagong santa dun sa bahay, kailangan mag-adjust ka. Di gumising ka din, samahan mo sa paggawa niya, and then, pagkatapos, matulog ka ulit. Tama po ba yun? May point naman siya, di ba? So, kailangan mo mag-adjust para mag-fit in doon sa surrounding na kung saan ka nakabilang. Sa work, ayan, yung mga season employee versus dun sa mga new employees. So, dapat ang mag-a-adjust dyan, una, dun sa mga dinatnan, kailangan i-welcome mo yung new kasi nga bago nga silang santa doon. So hanggang sa ma-familiarize sila doon. Ano pa? Ito, nakakatawang example. Sino dito kumakain ng balot? Konti lang. Sino dito yung kapag nakakakita ng kite, naduduwal na? Di ba? Alam mong hindi kumakain ng balot yung kasama mo, ipapakita, bubuklatin mo pa yung balot na yan, alam mo maduduwal. Di ba?
Parang, hello, mag-adjust ka naman. Alam mong nakakaduwal sa kanya, huwag mo na ipakita kung paano mong kainin at bulat-latin yung balot. So, kailangan nating mag-adjust. Simple lang din naman sa pagkain ng kung ano-ano, yung may dugo, di ba? May mga controversial issues na yan. Ako hindi talaga ako kumakain ng dugo. Pero walang kinalaman yon sa salvation ko. Okay? The reason why I don't like eat blood dahil sa medical reason. Okay? So, yung mga hindi kumakain ng dugo, irespeto mo din. Yung mga kumakain ng dugo, irespeto mo din. Dapat magkaroon ng daan para sa pagkakasundo. Kung yun yung ikakapahamak or ikakatisod ng kapatid mo, huwag mo nang gawin. Yung simpleng pagkain ng balot, di ba? O pagkain ng dinuguan or ng dugo. Ano pa? Sino dito umiinom ng red wine? Taas kamay. Red wine. O, di ba? Dati, nung bata pa ako, basta alak, no sa akin. Pero, nung naunawaan ko na ito ay may good benefit sa ating mga katawan, pwede. Pero, baka naman bukas mga alam, nakakita tayo ng mga red wine sa bahay ninyo. Gradual, no? Gradual lang. Pero, isa pa rin, sabi pala ni Miss Beth or ni Sister Beth, pwede naman pala. Ha? Huwag mo namang ipangalandakan. Halimbawa, napadaan si Luisito. Sa bahay ng kuya ko, merong red wine. Tapos nakita ni Brother Luisito, umiinom si kuya. Naku, pwede pala yun. Dalawang bagay lang, gayahin niya hanggang sa malasing siya, o kaya naman matisod siya. Di ba? Kung iyon yung magiging dahilan para ikatisod at ikalaglag ng pananampalataya ng mahinang Kristiyano, huwag mong ipangalandakan. Okay? At yun namang Kristiyano na nakakita, na parang matitisod ka na, huwag ka munang matisod. Tanungin mo muna. Okay? Magtanong muna tayo para safe tayo pareho. Okay? Mahirap palang matagal magsalita. Pwede naman po. Okay. Kung minsan, dapat muna nating isantabi, no? For a while, yung ating prinsipyo, yung ating mga standards. Tandaan natin ha, mayroon tayong mga sinet na standard. Laki po ako sa simbahan, sa church, na maraming standards. Lalo na kung kabataan ko. Sa totoo lang, na naunawaan ko na hindi naman pala, yun ay standard, hindi naman nakakasama. Pero nakakabuti naman. Kaya lang, yung standard na iyon ang magiging barriers para ma-reach out, no? Yung mga taong gustong i-reach out ng Panginoon, pag-isipan po natin. May mga standard tayong sinet. Ako, lalo na, sa totoo lang, hindi ko naranasang mag-JS, prom. Kasi ang iniisip ko noon, makamundo. Sa interpretation namin ngayon, sa mga party na acquaintance party, para magkakilan lang kayo. Yun lang pala yun. So, minsan meron tayong mga naset sa mind natin na ganun. So, sa panahon na ngayon, dapat itama natin yung mali nating prinsipyo, mali nating sinet na standards, kasi iyon yung barriers at iyon yung naging dahilan ng mga Saduceo at Pariseo kung bakit kinokorek sila ng Panginoon. Kasi self-interpretation nila yung 10 Commandments. Pero ito pala yung ibig sabihin lang ng 10 utos. Love God, no? Above all. At saka love others. Yun lang pala, ganun lang pala kasimple. Pinapahirap pa natin.
Kung si Jesus daw po, pinanindigan niya na isang Diyos lang siya at hindi nagkatawan tao, may kaligtasan ba tayong tinatamasa ngayon? Wala, di po ba? So, yung bang minsan ng pagpasya niyang maging tao ay nawala yung kanyang pagka-Diyos? Hindi. Kailangan mayroon tayong patayin sa ating pagkatao upang may mabuhay sa atin. Ano yung mga bagay na gusto ng Diyos na tanggalin sa buhay natin or patayin ng Diyos sa buhay natin? Ito yung mga character traits natin na nagiging hadlang para umusbong yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Okay? May mga talagang pagtatapyas na ginagawa ang Panginoon. Kaya nga sa Christian living, yun po yung pinaka-goal natin. Ipatapyas sa Panginoon yung mga dapat tapyasin. Diba? Pinupruning tayo. Kailangan alisin yung mga sangang hindi magbunga-bunga. Pinupruning para may umusbong. So, ganun ang Christian living. Nais ng Panginoon na patayin yung mga hindrances sa buhay Kristiyano natin. Okay? Kapag willing tayo na sumunod sa Panginoon, di ba, we find reason para gawin yon. Pero kung unwilling yung heart natin, ang dami nating mga excuses. Katulad ng sinabi ko kanina, ganito na ako, tanggapin nyo na akong ganito. Hindi pwede po yun. Sa trabaho ko, lagi sa hindi ako techie. Sabi sa akin, maiiwan ka pag hindi ka nag-aral. Totoo yun. Maiiwanan talaga. O maaring mawalan pa ako ng trabaho. Tama. Kasi sa panahon ngayon, lahat talaga, technology na. Ang bilis-bilis, mamaya iba na naman. Mamaya, may panibago na naman. Okay? So, let's find ways. Paano tayo makaka-fit in, makaka-adjust sa ibang tao. Make love a priority over our images. Ito yung mga inaalagaan natin. Yung tingin natin sa sarili natin, yung tingin ng kapwa natin sa sarili natin, yung reputation, principles, standards, ethics, at kung ano-ano pa. Di naman sinabing i-abolish ang mga standards na yan or prinsipyo, pero dapat above all these things, i-prioritize natin ang LOVE. Number 2, understand the importance of love. Ang kausap ni Jesus dito, may relasyon sa kanya, mga disipulo niya, disciples niya, mga Kristiyano, may connection kay Christ. Sabi dito, if you love me, you will keep my commandments. Okay? Ano yung ikikip na commandments na yon? Love others. Okay? Paano ba mag-express ng pagmamahal? Sa mga may anak, pag may nagawang mali, di ba didisiplinahin po? Tama? Ang way ng pagdidisiplina, aminin at sa hindi, ano po? Coming from the youth, palo. Naranasan ko po yun. Pag kami pinapalo, ganito kahaba, tukod ng bintana, ganyang kalapad. Lapad po yan, ganyang kakapal. Padadapain kami sa sahig. Dapat nakayuko. Huwag iaangat ang ulo. Kapag inangat ang ulo, dodoblihin. Pero alam niyo po ba, na yung palo na yon, masakit talaga. Pero nagtanda kami. Pero sa panahon pa ngayon, pwede pa natin i-adapt. Sa tingin nyo? Ha? Biblically, yes, meron na di po ba? Pero yun nga ba ang explanation ng Biblia? Literal na pananakit sa physical ng isang bata or kahit hindi bata? Physical ba yung interpretasyon ng Biblia doon? Palo
Kapag namalo ka, kuya, namalo ka ba? Kasi nakatikim ng palo yung dalawa niyang anak eh. Namalo ka ba na masasabi mong walang emosyon nung pinalo mo sila? Meron. Pag po kayo galit at may pamalo kayo at dinampi sa puwet or sa anumang bahagi ng katawan ng bata, may emosyon. Yung impact nun, tingin nyo magaan, mabigat? Mabigat. Ang sinasalong palo dito, yung palo ng disiplina na may pagmamahal. Kailan natin mailalagay or maibibigay yung palo na yon na may pagmamahal? Di ba pagkatapos paluin at saka i-explain? Tama po ba kung bakit siya napalo? Sa tingin nyo po ba, kayang i-absorb ng bata? Ang sakit-sakit ng katawan niya dahil napalo siya hanggang sa umoo na lang siya. Walang choice eh. Kapag nangatwirang ka, dadalawa ng palo. Tama po ba? Pero kung yung pamamalo ginawa after na maipaliwanag yung mali at pinalo mo sa mga magulang, pag pinalo nyo ba yon, sa tingin nyo, ganong kabigat yung dating ng palo nyo? Hindi. Humupa na kasi yun eh, yung emotion ninyo. At iyon ang gusto ng Panginoon, ng pamamaraan ng pag-e-express ng love na may disiplina. Unahin ng paliwanag, tapos ipaluin. Hindi papaluin pagkatapos palang ipapaliwanag. Kasi malaki ang difference talaga nun. May emosyon, sobrang sakit ng palo. Pero kung i-explain muna, at saka anak, ganito nangyari, o nagkamali ka, at doon sa pagkakamali, may consequence. Hindi dahil pinaliwanag ko sa iyo ngayon at tinanggap mo yung mali mo ngayon, ibig sabihin nun, hindi ka na papaluin. Kailangan paluin pa rin. Pero yung palong tiyak dadampi sa puwet niya, with love na yun. Yun yung nais na gusto ng Panginoon ng pamamaraan natin ng pagpapalo. Si Adam and Eve, nagkasala. Di ba? Nagkasala. Anong ginawa nila after kasala? Nakita nila, hubad sila, kumuha sila ng dahon, tinapal sa kanilang mga katawan. Nakita ng Panginoon. Own effort nila. Hindi iyan. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalitan niya ng leather clothes. Di ba dapat pabayaan na lang sila, di ba? Kasi nagkasala. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinalitan pa ng leather clothes yung kanilang mga kasuotan. Nandun pa rin yung pagmamalasakit at pagmamahal ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, nag-stay sila sa loob ng Eden. Pinaalis pa rin sila. That's the consequence. Pero makikita natin doon, nandun pa rin yung protection ng Panginoon. Hindi tinanggal ng Diyos ang protection niya kay Eve and Adam. Dahil pinalitan niya yung kasuotan. Kung lives yun, mga ilang araw na tuyo na naman yun, di ba? Pero yung leather, maglalast yan ng matagal. Okay, ano pang example dito? Si Cain, pinatay si Abel. So, anong dapat gawin kay Abel? Di ba tayo pag sinaktan, gaganti din tayo. Di ba? Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Nilagyan pa na niya ng mark si Cain para hindi masaktan ng mga taong gustong gantihan siya sa ginagawa niya. O, nakagawa, may protection pa rin. Kung titingnan natin, hindi mababase ang pagmamahal ng Diyos sa tao dun sa ating mga nagawa. Mali. Andun pa rin yung protection ng Panginoon. Sa mga magulang, pag nagkakamali mga anak, nagkakasala, magagalit, di ba? Pero, hindi nabawasan yung pagmamahal. Lalo pa ang Panginoon. So, sa mga tao na nakasakit sa atin, reminder ng Panginoon, hindi ibig sabihin ay license yan para ipanalangin natin sila na magkaganito sila. Para ipanalangin natin na kung ano ginawa mo sa'yo, ginawa mo sa akin mangyari sa'yo. Ako merong ganun akong attitude kapag alam ko na wala akong ginawa na masama sa kapwa ko, hindi ko talaga siya
gawang ipanalangin na i-bless. Ang laging nasasabi ko, mag-bounce back sa'yo lahat ng sinabi mo against me. Ganun katindi yung statement ko. Sa sarili ko yun, hindi ko sa kanya nasasabi verbally, pero in my mind, talagang nasasabi ko, yung words na ginawa, sinabi mo sa akin against me, mag-bounce back sa'yo. Yun, nasasabi ko, kapag alam ko na wala talaga akong ginawa masama sa kanya. Pero mali pa rin. Hindi pa rin yun yung way ng Panginoon na dapat na iportray nating mga anak niya. May nag-correct sa akin. Huwag mag-bounce back sa kanya. Mag-bounce doon sa bagay, sa nature. Huwag sa tao. Huwag sa tao. Kasi si Jesus nga di ba? Nung nakahang siya sa cross, pwede niya sabihin, Ama, ganti mo ako sa mga to. Pero hindi. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Ang hirap maging Kristiyano, pero nagiging madali kapag yung love of God ang nandito, nagko-cover sa atin. Okay? Meron pa ako isang natutunan sa Elijah House na inantina namin. Kapag mayroong nakikita tayo o napapansin tayo sa sarili natin, bitter fruit, dapat alamin natin kung saan yun ang galing. Kasi bitter root ang pinanggalingan nito. Okay? So, dapat iyon mabunot para hindi na siya magbunga ng mapait na bunga. And kapag iyon ay nabunot na, isang ebidensya na tayo ay na-release na, yung kaya na natin silang ipag-pray. Lalo na particular yung mga tao. Ipag-pray na Ipag-pray na hindi nila maranasan yung mga bagay na yung consequence na magiging daan para bumitaw sila sa Panginoon. Kapag daw nag-start na tayo na mag-pray ng blessing, release of blessing sa isang tao, that's the time daw po na totoo na tayo ay nakawala na doon sa ganong pakiramdam sa ibang tao. Okay? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Naniniwala po ba kayo dito? Pag-ibig lang ang susi ng lahat, di ba? Na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig ang susi. Ia-unlock ng Diyos. No? Time na po, uwian na. I-unlock ng Diyos, di ba? Yung mga bagay na dapat ay matamasa natin kapag po nangibabaw yung pag-ibig sa ating mga puso. Last po, embody the distinguishing nature of love. Di ba? Meron pang kantang balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Di ba? Meron ganon? Binalo tayo ng pagmamahal ni Jesus. At isa sa mga testimony na pwede nating marinig, yung buhay ni Brother, Luisito. Pag nagba-Bible studies kami sa kanya, talagang tuwan-tuwa ako. No? Isang evident na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Okay? Katawanin natin ang amazing love of God at hindi si God ang kakatawan sa atin. Yan. No? Katawanin natin yung pag-ibig ng Panginoon. Pero tayo minsan gusto natin si God ang kakatawan sa atin. Which is hindi pwede. Never na mag-a-adjust ang Diyos sa atin. Okay? Sige po. Next is demonstrate the virtue of love. Let our action speak for our love to God and others. 2 Corinthians 13, 1-13. Familiar po tayo sa verse na yon. Nakalagay doon kung ano ang pag-ibig. Sabi doon, kahit ikaw pa yung pinakamayaman, pinakamarunong, nakakapag-speak ng different languages, speak of tongues, makakapag-interpret, kapag walang pag-ibig, wala sa harapan ng Panginoon.
So lahat ng ginagawa natin, laging kaakibat or laging lagyan natin ng pag-ibig. Let's love po. Okay? Love values other person. Kailangan pinapahalagahan natin yung ibang tao. Okay? Ano yon? Love places importance on the well-being, happiness, and growth of the individual. Kapag binavalue natin yung ibang tao, kaya natin siyang irespeto kahit hindi ka respeto. Sa standard ng mundo, dapat maging karespeto ka muna. Pero sa Panginoon, hindi. Ano pa? Nagsusupport, ina-accept, nag-encourage. Okay? And last po, love entails the cost. Sa amin, naalala ko si Nanay Cora, yung foundress ng LACA. Sa kanya daw, ang spelling ng love ay T-I-M-E. Time. Because love entails the cost. When we spell it, no, dapat kaya mo magbigay ng panahon sa iyong kapwa. Kaya mong makinig sa Kanya. Kaya mong i-extend yung time mo para sa Kanya. Kaya mong ibigay ang mga bagay na gustong ibigay ng Diyos. Kasi extension po ng Diyos yung kamay natin para sa ibang tao. Extension ng Panginoon yung paa natin para sa ibang tao. Extension ng Diyos ang puso natin para sa ibang tao. Extension ng time ng Diyos, ang time din natin para sa kanila. So, ito po ang totoo sa lahat ng mga sinabi ko, nagkukwentuhan ng mga binata. Parang sa classroom lang. Wag muna. Sige, go. Isa lang. We cannot love others like Christ. Hindi natin kayang mahalin ang ibang tao katulad ng ginawa ni Kristo. Without Christ. Tama po ba? Wala. Siya lang. Tama. Okay, next. Last na tayo. Puro na ako last. In order to lead lovingly, we have to fill our heart with the love of God. Kailangan laging puno yung puso natin ng pagmamahal. Kasi pag iyan, hindi puno, hindi tayo makapagbibigay. Parang itong basong tubig na to, kailangan puno siya para maka-receive yung susunod na baso. Nag-o-overflow. Okay? Wala na? Yun lang po. Nakakauhaw, ah. Meron po ba kayong tanong? Meron pang 4 minutes? Wala na? Hello? Ano yun? Oo nga, ganun nga. Kaya ako, yung love ko, sinishare ko sa mga pamangking ko, sa mga kapatid ko. Tama ba? Nasasalo mo ba? O, si Ate Malu daw. May stress lang po ako, especially yung love. Kasi merong thin line lang between love, especially sa magulang at sa anak. May thin line lang po between love and konsinte. Ano po ba yung thin line? Kasi kapag nasobrahan naman yung definition natin ng love, baka parang kinukonsinte na po natin yung mga anak natin. So, kailangan kasama natin lagi ang Panginoon sa ating mga anak, no? Yung decision making at alam natin kung paano natin talaga ipapadama sa kanila yung pag-ibig na hindi po sila mai-spoiled. Amen. Meron po bang susunod pa? Wala na? Okay. Time na po tayo para mag-close. Sige po. Hilingan po natin si... Brother Joseph, ikaw ay request ni Kuya. Sige, tayo'y manalangin. Amang banal, Lord, narito na naman kami, hindi na natuto.
lagi lang nakikinig pero hindi namin binubuhay ang aming napapakinggan. Lord, tulong naman dahil gusto namin maging Kristiyanong tulad nyo. Ng Espiritu nyo, damitan namin kayo, isuot namin kayo, Lord. It's so hard to love other people if we do not love ourselves. And it's so hard to love ourselves if we do not love you. Please teach us to love you more. Not in word, not in hearing, but in doing. So nabalitaan ko, Lord, na we are liars and murderers if I don't love Evelyn, if I don't love Nelson, if I don't love Vanda Leon. So we have to love one another truly. So please, every Sunday, until we finish this learning lessons of leadership, please help us change. Araw-araw po, hindi lang tuwing linggo. Every time we go home after this, let us live lives and love like Christians, every neighbor, every relative, and every friend, and even enemies we consider. Please help us become like you, not like the cross, but every day of our lives. We thank you for the teachers. Elizabeth, Josephine, Arnold, and other teachers in the coming days, like maybe Malu, Ursel, or Pastora Joy. Please let them listen to our needs and let us listen to their teaching para lahat kami masaya. And please forgive us for hating and shouting and being angry. But thank you for the discipline of God and the discipline of parents. Kasi ang mga bata hindi lalaki maayos at matino kung walang disiplina ng Diyos at ang mga magulang. Thank you for the privilege of praying to you, Lord. Tumanda na ako, nagagalit pa rin ako. So teach me to be quieter and more loving. I pray in the Lord Jesus' name. Amen.